Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, makikisuyo muna ako sa inyo. Mag-iwan kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinakanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, iisa ang damdaming hinahatid ng mga kwentong tulad nito. Sakit, pagtitiis, at ang pag-asang darating din ang oras ng hustisya. Sa bayan ng Lukban lumaki si Serafina Loren, isang babaeng hindi ipinanganak sa luho pero pinalaking marunong magtimpi, magtiis at lumaban ng hindi kailangang sumigaw. Anak siya ng isang retiradong public school teacher at ng isang mananahing kilala sa kanilang lugar sa sipag at linis ng trabaho. Hindi marangya ang buhay nila, pero marangal. Mula pagkabata, natutunan ni Serafina na hindi nasusukat ang pagkatao sa dami ng pera, kundi sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Maganda si Serafina sa paraang hindi nakakasigaw ng pansin, pero hindi mo rin malilimutan. Maputi ang balat niyang laging tila may natural na pamumula, mahinhin kung magsalita at may mga matang kahit tahimik ay parang may kinikimkim na kwento. Sa kolehiyo sa Maynila niya unang nakilala si Daryl Vera, isang lalaking galing sa mayamang pamilya, maayos manamit, mahusay magsalita at sanay makuha ang gusto. Hindi agad nagpadaig si Serafina sa pagpupumilit nito. Sa totoo lang, matagal niya itong iniwasan dahil alam niyang magkaiba sila ng mundo. Hindi tayo bagay. Minsang sabi ni Serafina kay Daryl habang sabay silang naglalakad palabas ng campus matapos ang isang school event. Napangiti si Daryl noon. Sino bang may sabi na kailangang munang maging magkapareho ang mundo ng dalawang tao bago sila magmahal? Hindi naman ganon, mahinahon niyang sagot. Pero mahirap makipagsabayan sa mga bagay na hindi mo nakakasanayan. Hindi kita hinihingan ng pakikipagsabayan, sabi ni Daryl habang dahan-dahang huminto. Ang gusto ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon. At binigyan nga niya. Sa mga sumunod na taon, napatunayan ni Daryl na kaya nitong maging masipag, maalaga at matyaga. Hindi siya gaya ng ibang lalaking mayaman na agad sumusuko kapag hindi na pagbibigyan. Dinadalhan niya si Serafina ng pagkain sa review sessions, sinusundo kapag gabi na, at marunong ding makitungo ng maayos sa pamilya nito. Nang minsang maospital ang ama ni Serafina dahil sa alta presyon, si Daryl ang unang dumating sa ospital, may dalang gamot at bayad sa laboratorio. Doon unti-unting bumigay ang puso ni Serafina. Nagpakasal sila makalipas ng 4 na taon ng panliligaw at relasyon. Hindi man marangya ang kasal sa paningin ng pamilya Vera, naging masaya naman iyon para sa panig ni Serafina. Tahimik pero puno ng pag-asa ang araw na iyon. Akala niya noon iyon na ang simula ng mas maayos na buhay. Akala niya sapat na ang pag-ibig para tuluyang tanggapin siya ng mundong papasukin niya. Ngunit mali siya. Mula pa lamang sa engagement, ramdam na ni Serafina ang malamig na pagtanggap sa kanya ng ina ni Daryl na si Doña Isela Vera. Isang balong babae si Doña Isela na nasanay sa kontrol sa negosyo, sa bahay, at higit sa lahat, sa buhay ng kanyang anak. Sa unang pagkikita pa lang nila, malinaw na ang tingin nito kay Serafina, hindi sapat. Maganda ka naman, sabi ni Doña Isela noon habang nakaupo sa malawak na sala ng mansyon ng mga Vera, hawak ng tasa ng tsaa. Gumiti lamang si Serafina at nagpakumbaba. Naiintindihan ko po yun, Doña. Pero sa loob-loob niya, malinaw ang mensahe. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pagkatapos ng kasal, doon na tumira sina Serafina at Daryl sa isang bahagi ng malaking bahay ng pamilya Vera sa Alabang. Sa labas parang napakaganda ng buhay niya. Malawak ang silid, tahimik ang hardin, maayos ang damit, mamahalin ang hapag. Pero sa loob ng bahay na iyon, para siyang bisitang hindi kailanman naging bahagi ng pamilya. May mga kasamahan na mabait at may malasakit sa kanya, lalo na si Maydel, ang matagal ng katiwala sa bahay na halos nakakakita na ng lahat ng ugali ng Donya. Tahimik si Maydel pero matalas ang pakiramdam.
Ma'am Sarah, huwag niyo pong dibdibin lahat ng sinasabi ni Ma'am Yesela. Ganun po talaga siya. Bahagyang napangiti si Serafina. Sanay na ako, Maydel, huwag ka nang mag-alala. Pero hindi ibig sabihin na sanay siya ay hindi na siya nasasaktan. Sa bawat salo-salo ng pamilya, palaging may parinig si Doña Isela. Kapag may batang kamag-anak na bumibisita, sasabihin nito habang nakatingin kay Serafina. Napakasarap talaga sa bahay kapag may batang tumatakbo. Mas may buhay. Sana maranasan din nating ulit iyan dito. Kapag may inuman sina Dariel at ng ilan nilang business associates, may mga asawang palihim na nagtatanong, "Ilang taon na kayong kasal? Wala pa rin kayong baby?" At bago pa makasagot si Serapina, si Doña Isela na mismo ang sasabat. "Wala pa eh. Busy siguro sa ibang bagay. Hindi niya iyon sinasagot. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil lumaki siyang naniniwalang may mga laban na hindi kailangang sagutin agad. May mga sugat na mas lalong lalaki kapag pinatulan." Sa unang taon ng kasal nila ni Dariel, puno pa siya ng pag-asa. Sila mismo ang nagplano ng mga posibleng pangalan ng magiging anak nila. Minsan, habang magkatabi silang nakaupo sa veranda ng silid nila, nakahilig si Serapina sa balikat ni Dariel. "Kapag girl," sabi ni Dariel, "gusto ko Amaris." "Ang sasyal naman," natatawa niyang sagot. "Kapag boy, bahala ka na sa boy. Ikaw naman ang mas magaling sa mga pangalan. Pwede bang Elian?" Kunwaring nag-iisip si Dariel, tapos ngumiti. "Basta kamukha mo." Iyon ang mga gabing minahal ni Serapina. Iyon ang mga alaalang pinanghawakan niya nang magsimulang magbago ang lahat. Lumipas ang 2 taon, wala pa ring bata. Naging mas seryoso ang tanong ng pamilya. Naging mas mapanuri ang mga tingin. Unti-unting nawala ang lambing sa mga salitang ibinabato ni Doña Isela at napalitan ng lantarang paghamak. "Anong sabi ng doktor mo?" Diretsahang tanong nito minsang nagkakasalo sila sa agahan. "Bakit parang wala pa ring nangyayari?" Napahinto si Serapina sa pag-inom ng kape. Nasa kabilang dulo ng mesa si Dariel. Tahimik lamang. Abala kunwari sa cellphone. "Nagpapa-check up naman po kami," sagot ni Serapina. "May ilang tests pa pong ginagawa." "Tests?" Singhal lang Donya. "Ilang tests pa ba ang kailangan? Noong panahon namin wala namang ganyan. Kung may problema, halata agad kung saan nanggagaling." Hindi kumibo si Dariel. Iyon ang mas masakit para kay Serapina. Hindi ang matalim na dila ng biyena niya, kundi ang pananahimik ng sarili niyang asawa. Unti-unti niyang nararamdaman na sa bawat pagkakataong hindi siya ipinagtatanggol ni Dariel, para rin siyang unti-unting itinutulak palayo. Naging regular ang pagpapatingin niya kay Dr. Hannelore C., isang maingat at prangkang OB-GYN na inirekomenda ng kaibigang si Lyneth Gumarit. Si Lyneth ang isa sa kakaunting tao na alam ang tunay na dinadaanan niya. Magkasama sila noong college, at kahit magkaiba na ang takbo ng buhay nila, hindi iyon naging hadlang para manatili ang pagkakaibigan. "Hindi mo kailangang akuin lahat, Sarah," sabi ni Lyneth minsan nagkakape sila sa isang tahimik na kafe sa Tagaytay. "Bakit parang ikaw lang lagi ang chine-check? Pumayag naman si Dariel sa ilang tests," sagot ni Serapina. "Pero mas madalas kasi sa akin ang sisi. Diyan palang mali na." Nagkibit balikat lamang si Serapina. "Ayokong lumaki ang gulo. Ang problema, lumalaki na kahit hindi mo pinapalaki." Tama si Lyneth. Hindi na maliit ang problema. Hindi lang basta usapan tungkol sa anak. Naging usapan na ito ng dignidad, ng pagtingin sa sarili, at ng unti-unting pagkapudpod ng isang kasal. Sa 3 taon ng kanilang pagsasama, napansin ni Serapina na madalas nang umuwi ng gabi si Dariel. Kapag tinatanong niya, laging may meeting, out-of-town inspection, or dinner with clients. Sa umpisa, sinusubukan niya pa iyong intindihin. Lumalaki ang kumpanya, maraming responsibilidad, at alam niyang hindi madali ang posisyon ng asawa sa negosyo ng pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, may kung anong hindi maipaliwanag na lamig sa pagitan nila. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng damit sa kwarto, pumasok si Dariel na amoy pabango ng babae. Hindi iyon ang karaniwang nitong kulon. Mas tamis, mas malambot sa ilong. Napatingin siya rito ngunit hindi agad nagsalita. "Late ka na naman," mahina niyang sabi. Hindi siya tinignan ni Dariel habang inaalis ang relo. "Napahaba ang dinner. May problema ba sa office?" "Wala, pagod lang ako." "Dariel," lumapit si Serapina, "may problema ba sa atin?"
Doon lang ito tumingin sa kanya. Saglit, tapos umiwas ulit. Pagod lang ako, Sarah. Huwag na nating dagdagan. Iyon ang unang gabing natulog silang magkatalikuran nang hindi man lang nag-uusap ng maayos. Habang sa loob ng bahay ay palalim ng palalim ang distansya nila, unti-unti namang lumalawak ang papel ng ibang tao sa buhay ni Serafina. Naging malapit siya kay Pastor Inigo Tanseco, matandang kaibigan ng kanyang ama na madalas niyang napagsasabihan ng bigat ng kalooban. Hindi siya tsismoso, hindi rin mapanghusga, marunong lamang makinig. "Anak," sabi nito minsang nakaupo sila sa isang maliit na opisina sa simbahan, "may pagsubok na hindi dumarating para sirain ka, kundi para ipakita kung sino talaga ang mga tao sa paligid mo." Natahimik si Serafina. Paano kung ang masakit, Pastor, ay hindi yung pagsubok, kundi yung mga taong inaasahan mong kakampi mo? Masakit talaga iyon, pero minsan, bago ibigay ang hustisya, inaalis muna sa tabi mo ang mga nagpapanggap. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Serafina ang ibig sabihin noon, pero tumimo iyon sa isip niya. At dumating ang gabing hindi niya makakalimutan. Maulan noon. Mahina ang patak sa bubong ng veranda at malamig ang simoy mula sa hardin. Nasa sala si Serafina. Naghihintay kay Dariel na halos 11:00 na ay hindi pa rin umuuwi. Tahimik ang buong bahay. Pati si Doña Isela ay nasa silid na. Si Maidel lamang ang gising, nagliligpit sa kusina. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Dariel sa driveway, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas bago ito pumasok sa bahay. Pagpasok nito, halatang pagod ngunit tila may kung anong pagtatago sa mga mata. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Dariel. "Hinihintay kita." "Anong meron?" Hindi agad sumagot si Serafina. Napatingin lang siya sa hawak nitong cellphone na bahagyang umilaw dahil sa bagong dating na mensahe. Isang pangalan ang mabilis na lumitaw sa screen bago iyon napindot ni Dariel. Zareen. At sa isang iglap, para bang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Serafina. Hindi niya pa alam kung sino si Zareen. Hindi niya pa alam kung gaano kalalim ang ugnayan nito kay Dariel. Hindi niya pa alam kung ang pangalang iyon ang magsisilbing pasimula ng pagbagsak ng lahat ng pinilit niyang iligtas. Pero sa gabing iyon, sa isang simpleng pag-ilaw ng cellphone sa tahimik na sala ng isang mansyon na puno ng lihim, unang naramdaman ni Serafina na may mas mabigat pang unos na paparating. Isang unos na hindi na kayang takpan ng ngiti, pasensya at pananahimik lamang. Bago tayo dumako sa susunod na bahagi ng ating istorya, mag-iwan muna kayo ng komento kung saan kayong lugar nanonood at anong oras na sa inyo habang pinapakinggan ninyo ito. Iba-iba man ang pinanggagalingan natin, pare-pareho pa rin ang bigat kapag ang sugat ay galing sa tahanang dapat sana ay kanlungan mo. Hindi kaagad kumilos si Serafina nang gabing nakita niya ang pangalang lumitaw sa cellphone ni Dariel. Hindi siya iyong tipo ng babaeng aagawin ng telepono at gagawa ng eksena sa sala. Sa halip, pinili niyang titigan lamang ang asawa. Mahaba, tahimik at puno ng mga tanong na hindi niya muna binitawan. Si Dariel naman, matapos maitago ang screen ng cellphone, ay dumiretso lamang sa minibar at nagsalin ng malamig na tubig sa baso na parabang walang nabasang pangalan ng asawa niya at parabang karaniwang gabi lamang iyon. "Sino si Zareen?" tanong ni Serafina sa wakas. Bahagyang huminto ang kamay ni Dariel. Hindi sapat para matawag na gulat, pero sapat para mapansin ng isang asawang ilang taon nang pinag-aaralan ng bawat kibot niya. "Office staff," maikli nitong sagot. "Anong office staff ang nagte-text sa iyo ng halos hating gabi?" "Project coordinator. May event na hinahabol. Huwag mo nang bigyan ng kahulugan ng lahat ng bagay." Hindi sumigaw si Serafina. Hindi rin siya nakipagtalo. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, hindi niya agad tinanggap ang palusot na ibinigay sa kanya. "Hindi ko binibigyan ng kahulugan ng lahat ng bagay, Dariel," mahinahon niyang tugon. "Napipilitan lang akong mangtanong dahil matagal ka nang malayo. Matagal ka nang walang gana makipag-usap sa akin at ngayon may babaeng nagme-message sa iyo ng gabi." Nagtagal ng katahimikan sa pagitan nila. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob,
Tila mas mabigat ang hanging namamagitan sa kanila kaysa sa bagyong bumabayo sa bubong ng veranda. Pagkaraan ng ilang segundo, humigop si Daryl ng tubig at umiwas ng tingin. Pagod ako, Sarah. Ayaw makipag-away. Hindi ako nakikipag-away, sabi niya. Bagamat naramdaman niyang naninginig na ang mga daliri niya. Gusto ko lang malaman kung may dapat ba akong malaman. Ngunit walang malinaw na sagot na ibinigay ang asawa niya. Tuluyang itong umakyat sa silid na iniwan siyang mag-isa sa sala na parabang napakaliit at napakababaw ng tanong na bumabagabag sa kanya. Hindi siya sumunod. Umupo lamang siya roon ng matagal, nakatingin sa mahinang ilaw ng chandelier, habang sa isip niya ay paulit-ulit ang isang pangalang noon lamang niyang narinig, ngulit agad nang nagdulot ng kaba sa buong pagkatao niya. Kinabukasan, maaga siyang pumunta kay Dr. Hannelore C. para sa nakatakda niyang follow-up check-up. Nasa klinik pa lang siya, halata na ni Dr. Hannelore na may mabigat sa loob niya. Hindi siya ganoon kadaling magtago ng emosyon sa doktor na ilang buwan na ring saksi sa kanyang pagod, pag-asa at unti-unting pagkasira. Mukhang hindi ka lang puyat, sabi ng doktora habang sinusuri ang ilang papel sa mesa. Anong nangyari? Napabuntong hininga si Serafina. Parang may babae si Daryl. Hindi agad sumagot si Dr. Hannelore. Hindi siya kabilang sa mga doktor na agad nagbibigay ng opinyon sa personal na buhay ng pasyente. Ngunit may awa at kabigatan ng pagtingin niya. May pruweba ka na ba? Wala pa. Pangalan pa lang sa message pero may nararamdaman na ako. Matagal na. Tumango ang doktora. Huwag kang magmadali sa paratang, pero huwag mo ring ipagkibit balikat ang kutob mo. At isa pa, Serafina, gusto kong maging diretso sa'yo. Hindi pa kumpleto ang lahat ng pagsusuri ninyong mag-asawa, pero sa mga initial results mo, wala akong nakikitang matibay na basehan para sabihing sa'yo nang gagaling ang problema. Saglit na napatitig si Serafina sa doktor. Ibig kong sabihin, mariing sabi ni Dr. Hannelore, huwag mong akuing mag-isang sisi. Kailangan ding tapusin ni Daryl ang sarili niyang tests. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging sinusuri habang ikaw rin ang laging pinaparinggan. Mabigat sa pakiramdam ang narinig niyang iyon. Hindi bago sa kanya ang posibilidad, kundi dahil parang lalo niyang nakita kung gaano ka-injustice ang lahat ng tinitiis niya sa bahay ng mga Vera. Sa loob ng ilang taon, siya ang naging tahimik na sisidlan ng hinala, sisi at panghuhusga, samantalang ang lalaking kasama niyang bumuo sana ng pamilya ay tila malayang umiwas sa buong katotohanan. Paglabas niya ng klinik, tinawagan niya si Lynette. Hindi na niya kinaya na sarilinin pa ang lahat. Pwede ba kitang makita? Agad niyang sabi. Nasaan niya? Susunduin kita. Walang pag-aatubiling sagot ng kaibigan. Nagkita sila sa isang maliit ngunit tahimik na cafe sa Tagaytay, malayo sa alabang at mas lalong malayo sa mga matang pwedeng makakilala sa kanya bilang manugang ng pamilyang Vera. Pag-upo pa lamang nila, napansin na agad ni Lynette ang panalalim na mga mata ni Serafina. Sinong babae? Tanong nito nang matapos marinig ang buong pangyayari tungkol sa message. Zarine Valleja, coordinator daw sa office. Daw? Napataas ang kilay ni Lynette. At naniwala si konsensya mo? Hindi ko alam. Alam mo. Natahimik si Serafina. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit si Lynette ang pinakamatagal niyang kaibigan. Hindi nito pinipilit na maging komportable ang katotohanan. Kapag mali, sasabihin nitong mali. Kapag kailangan mong makita ang hindi mo kayang titigan, siya ang magtuturo. Hindi ko pa kayang harapin ng buo, amin ni Serafina. Parang kapag kinumpirma ko, tuluyan ng mawawasak lahat. Baka, Sera, dahan-dahan sabi ni Lynette. Matagal nang may bitak, ngayon mo lang narinig ang tunog. Lumipas ang mga araw nang tila walang nagbago, ngunit sa totoo ay bawat sandali ay may nag-iibang timpla sa paligid ni Serafina. Mas lalong naging mailap si Daryl. Kapag kumakain sila sa isang mesa, madalas ay saglit lang ito uupo at aalis din kagad dahil may tatawag o may hahabulin meeting. Si Doña Gisela naman ay tila lalo pang sumasakit ang dila. Tuwing may dadaan na kakilala sa bahay, pilahimik ngunit sapat na malakas para marinig, lagi nitong pinaparinggan si Serafina. Sayang talaga ang laki ng bahay.
sabi nito minsang may bisitang si Tita Belen, isang pinsan ng yumao nitong asawa. Tahimik, parang walang buhay. Darating din yan, pakunwaring nakangiting sagot ni Tita Belen. Ngunit ang tunay na tumatak sa pandinig ni Serapina ay ang malamig na tugon ng Donya. Ilang taon na tayong naghihintay, baka may hinihintay tayong wala na talagang darating. Nang araw din iyon, nagpakita sa bahay ang isa sa mga board legal advisors ng kumpanya na si Attorney Calix Roda. May ilang dokumentong kailangang pirmahan ni Dariel. Mabait ito ay Serapina at may maingat na paraan ng pakikipag-usap na hindi nagmumukhang pakialamero. Habang hinihintay nila si Dariel sa library, napansin nitong maputla si Serapina. "Ma'am Sera, okay ka lang ba?" tanong nito. Ngumiti siya ng mahina. "Medyo pagod lang." Saglit itong tumanggo, ngunit tila may gusto pang sabihin. "Kung kailangan ninyo ng anumang dokumentong personal, records, copies, kahit anong kinalaman sa legal files na hawak ninyo, sabihin nyo lang. Mas mabuting kumpleto ang papeles ng isang tao." Hindi agad naunawaan ni Serapina ang lalim ng sinabi nito, pero tumimo iyon sa isip niya. Sa panahong iyon, hindi pa niya iniisip ang legal na laban. Hindi pa niya iniisip na darating ang araw na kakailanganin niyang isa-isahin ang lahat ng pruweba. Gayunman, sa kauna-unahang pagkakataon, may bahagyang bahagi sa kanya na nagsimulang maghanda. Hindi man sa ganti, kundi sa posibilidad na baka isang araw ay kailanganin niyang iligtas ang sarili niya. Makalipas ang isang linggo, nangyari ang mas mabigat. May luncheon sa bahay ang Donya para sa ilang kababaihan mula sa business circle at charity network na kinabibilangan nito. Karaniwan, si Serapina ang tahimik na tumutulong sa padaasikaso ng dekorasyon at menu. Marunong siyang mag-organisa, may magandang taste, at kahit hindi siya pinupuri ng biyenan, marami ang nakakapansin siya ang dahilan kung bakit laging pulido ang mga pagtitipon sa bahay. Nang araw na iyon, maayos ang lahat, mula sa arrangement ng white orchids hanggang sa silverware na pantay-pantay ang pwesto sa mahabang mesa. Ngulit sa kalagitnaan ng tanghalian, nang nakapalibot na ang mga bisita at nagsisimula ng lumalim ang usapan, lumapit si Doña Isela kay Serapina na may kakaibang kintab sa mga mata. "Serapina?" Tawag nito, may pilit na tamis sa boses. "May darating tayong espesyal na bisita. Sana maging maayos ang pagtanggap mo." Hindi pa man nakakapagtaka si Serapina sa tonong iyon, bumukas na ang pangunahing pinto. At doon, unang pumasok sa mismong bahay, ang babaeng may pangalang ilang araw nang bumababag sa isip niya. Matangkad, maputi, may makinis na buhok na maayos ang bagsak sa balikat, at suot ang isang simpleng bestidang kulay beige na sadyang pinakikinis ang anyo ng tiyan niyang, bagamat hindi pa kalakihan, ay halatang may dinadala. Si Zarain Valleja. Pakiramdam ni Serapina ay biglang nabingi siya sa lahat ng tunog sa paligid. Hindi niya agad narinig ang bating ginawa ng ilang bisita. Hindi niya agad nakita kung paano dahan-dahang nag-angat ng baba si Doña Isela na para bang may ipinagmamalaking tropeyo. Lalo siyang nanlamig nang ilang segundo matapos noon ay pumasok din si Dariel mula sa likod. Hindi mapakali ang mukha, ngunit hindi rin umiimik. "Mga amigas," malakas na sabi ni Doña Isela sa mga bisita. Siya, si Zaren. Isa siya sa mga taong tumutulong ngayon sa ilang projects ng kumpanya at huminto ito ng kaunti, saka dumiretso kay Serapina ang tingin. Minsan, ang biyaya talagang hinihintay ng isang pamilya ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Naramdaman ni Serapina ang biglang panghihina ng tuhod niya. Ngunit kahit ganun, pinilit niyang manatiling tuwid. "Donya," maingat niyang sabi, "ano po ang ibig ninyong sabihin?" Hindi nangumiti si Doña Isela sa paraang may dangal. Ngayon ay lantaran na ang paninira sa anyo ng kasiyahan na may lamang kalupitan. "Ang ibig kong sabihin," sabi nito, "ay may batang paparating sa pamilyang ito. At dahil matagal ko nang gustong magkaroon ng apo,
hindi ko na ipagkakait sa sarili ko ang kaligayahang iyon. Napatakip sa bibig ang isang bisita. Ang ilan ay nagtitinginan. Walang nagsalita. Si Dariel, na natiling parang estatwang walang lakas ng loob. "Dariel?" Nanginginig na tawag ni Serafina. "Totoo ba ito?" Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. "Sera, gusto kong ipaliwanag." Ngulit hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang si Zarine mismo ang humakbang. Bahagyang hawak ang tiyan at may isang uri ng peking kababaang ulob sa mukha. "Hindi ko ginustong nahumantong sa ganito," sabi nito, "pero nandito na po ito at wala na akong hibang mapupuntahan." Halos matawa si Serafina pero hindi dahil nakakatawa ang sitwasyon, kundi dahil sa sobrang tindi ng kahihiyan, tila nawawalan na ng normal na anyo ang sakit. At doon ginawa ni Doña Isela ang bagay na lalong nagdurog sa anumang natitirang respeto sa pagitan nila. Dito muna titira si Zarine, sa bahay na ito, para maayos ang pagbubuntis niya at para masiguro kong ligtas ang apo ko. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Ang buong mansyon na ilang taon nang nagparamdam sa kanya na isa lamang siyang dekorasyong kulang ang halaga, ay tuluyan nang naging entebladong pinagpiyastahan ang kanyang kababaihan, dignidad at pagiging asawa. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi rin siya lumapit kay Zarine para sabunutan ito o sangkalin ito, gaya ng marahil na inaasahan ng marami sa loob ng silid na iyon. Sa halip, huminga siya ng malalim. Tinignan niya si Doña Isela, tinignan niya si Dariel, tinignan niya si Zarine, at sa gitna ng nakakapasong kahihiyan, ngumiti siya. Isang ngiting hindi masaya, ngunit napakapayapa na halos nakakatakot. "Kung ganun po," mahina ngunit malinaw niyang sabi, "wala na akong dahilan para manatili rito." "Sera!" habol ni Dariel. Ngunit tinaasan niya lamang ito ng tingin. Hindi iyon tinging nagmamakaawa. Hindi rin iyon tinging nagagalit na naghahabol. Iyon ang tingin ng isang babaeng unang beses nang nasasaktan ng ganito, ngunit sa mismong sandaling iyon ay may kung anong bahagi ng tuluyang namatay at may panibagong bahagi ring unti-unting isinisilang. Tahimik siyang umakyat sa silid. Sa likod niya, naririnig pa niya ang mahihinang bulungan ng mga bisita, ang paimpit na ubo ng ilan hindi komportable, at ang galit na boses ni Doña Isela na pilit pa ring binabawi ang kontrol sa esena. Sa kwarto, isa-isa niyang inilagay sa maleta ang ilang damit, ilang personal na dokumento, ilang litrato ng magulang niya, at ang maliit na rosaryo na bigay ng kanyang ina noong araw ng kasal niya. Habang nag-iimpak siya, pumasok si Maydel, namumula ang mga mata. "Ma'am Sera," nanginginig nitong sabi, "hindi po tama yung ginawa nila." Tinignan siya rito at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang nagsimula lahat ay bahagyang napahawak sa gilid ng kama para hindi bumigay ang lakas niya. "Alam ko, Maydel, pero tapos na. May tatawagan po ba ako?" Tumango siya. Si Lineth, tapos si Tita Salve. Makalipas ang halos 40 minuto, bitbit ang isang maleta at isang handbag, bumaba si Serafina sa hagdanan ng mansyon kung saan siya ilang taon ding nagtiis at umasa. Nasa paanan ng hagdan si Doña Isela, nakataas pa rin ang noo. Sa may gilid, namumutlang nakatayo si Dariel. Si Zarine ay nakaupo sa sofa, waring mahina, ngunit ang mga matay hindi makatingin ng diretsyo. Huminto si Serafina sa huling baitang. Hindi na siya nagsalita ng mahaba. Hindi na niya binigyan ng eksenang iiyak siya sa harap nila. "Mauna na ako," sagi niya. At saka siya lumakad palabas ng bahay na iyon ng tahimik, marangal at hindi na lumingon pa. Sa likod niya, naiwan ang mansyon ng mga Vera. Malaki, marangya, ngunit sa gabing iyon, ay mas mukha itong libingan ng isang pamilyang hindi pa man lubusang nabubunyag ang kasinungalinan ay nagsisimula ng mabulok mula sa loob.
Bago tayo tumuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, mag-iwan muna kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood ninyo ito. Minsan, habang tahimik tayong nakikinig sa kwento ng iba, mas lalo nating nararamdaman kung gaano kabigat ang pagtataksil, lalo na kapag galing ito sa mga taong minsan nating tinawag na pamilya. Hindi agad umiyak si Serafina nang tuluyan siyang makasakay sa kotse ni Lyneth noong gabing umalis siya sa mansyon ng mga Vera. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Alabang, wala siyang ginawa kundi tumingin sa bintana at panoorin ang mga ilaw ng syudad na unti-unting nagiging pahaba at malabo sa bawat patak ng ulan sa salamin. Parang ganun din ang pakiramdam niya noon. Gising ang mga mata, pero malabo na ang lahat ng dapat sanay malinaw sa kanya. Tahimik lang si Lyneth sa unang ilang minuto. Kilala niya ang kaibigan niya. Alam niyang may mga sandaling hindi dapat pinupuno ng mga payo ang katahimikan dahil may mga sugat na kailangan munang pahintulutang huminga bago gamutin. Nang makarating sila sa maliit na apartamento ni Tita Salve sa San Pablo, saka lamang bumigay ang tuwid na tindig ni Serafina. Pagkababa niya ng kotse at pagkapasok sa simpleng sala ng tiyahing niyang amoy bagong saing at sampanita, doon siya biglang napaupo sa lumang sofa at napahawak sa mukha. "Anak," mahina ngulit malambing na sabi ni Tita Salve habang inilalapag ang isang tuwalya sa tabi niya. "Umiyak ka lang, huwag mong pigilan." At doon bumuhos ang lahat. Hindi iyon iyak ng babaeng gustong habulin pa ang asawa niya. Hindi iyon iyak ng babaeng nakikiusap pang tanggapin siya ng biyenan. Iyon ang iyak ng isang taong ilang taon nang nilulunok ang panghihiya, pagdududa at pagkalito, at sa wakas ay wala nang natitirang dahilan para magkunwaring matatag sa harap ng mga taong walang pakialam sa pagkawasak niya. Kinabukasan, walang tulog ngunit mas kalmado, nakaupo si Serafina sa maliit na habagkainan ni Tita Salve habang kaharap sina Lyneth at Bren Martelino, ang accountant na inirekomenda ng kaibigan niya ilang linggo pa lamang ang nakalipas. Tahimik at maingat magsalita si Bren. Iyong tipo ng lalaki na hindi kailangang magpabida para maramdamang mapagkakatiwalaan. "Hindi muna tayo gagalaw ng pabigla-bigla, pero hindi ka rin pwedeng manatiling walang alam," sabi ni Lyneth habang nagtitimpla ng kape. "Ang una nating aayusin," dagdag ni Bren, "ay lahat ng personal documents mo, bank records, properties na pinirmahan mo, communications kung meron, at medical records. Hindi ito para gumanti, para ito kung kailangan mong protektahan ang sarili mo." Napatanggo si Serafina, bagamat mabigat pa rin ang pakiramdam niya sa mismong salitang protektahan ang sarili. Napakasakit tanggapin na umabot na siya sa puntong kailangan na niyang isipin ang sarili niyang kaligtasan laban sa pamilyang minsan niyang pinaglingkuran at minahal. "Hindi ko alam kung kaya ko," mahinang sabi ni Serafina. "Kaya mo," diretsyong sagot ni Lyneth. "Hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala nang gagawa niyan para sa'yo, kundi ikaw." Makalipas ang 2 araw, nagpunta si Serafina kay Dr. Hannelore Sai, bitbit ang lahat ng kopya ng tests na meron siya mula sa mga nakaraang taon at buwan. Kasama niya si Lyneth. Mas seryoso ang mukha ng doktora ngayon, at habang isa-isang hinihimay ang mga records, ay mas lumalalim ang katahimikan sa loob ng consultation room. "Serafina, gusto kong maging malinaw tayo. Matagal ko nang gustong sabihin ito ng mas direktsahan, pero hinihintay kong makumpleto ang mga lumang files ninyo at ilang details sa side ni Daryl." Napaupo tuwid si Serafina. "Sa lahat ng findings na hawak ko, patuloy ng doktora, wala akong nakitang basihan para sabihin na ikaw ang may pangunahing problema kaya hindi kayo magkaanak." Nanigas si Serafina. Sa ilang segundo, parang hindi niya agad naintindihan ang narinig niya, dahil sa dami ng taon na ipinang-uulit sa kanya ang paratang na may kulang sa kanya. Ibig sabihin, bahagya niyang bulong. Ibig sabihin, hindi tama na ikaw lamang ang sinisisi. At higit pa ron, sagot ni Dr. Hannelore, sabay hila ng isang envelope mula sa gilid ng mesa.
May kopya ako rito ng dati nang ni-request na evaluation para kay Dariel. Hindi niya kinumpleto ang lahat ng tests nung una, pero may isa na siyang result noon pa. At kung totoo ang lab na ito, meron siyang kondisyon na lubhang nagpapababa ng posibilidad na makabuo siya ng natural. Napahawak si Serafina sa gilid ng upuan. Katabi niya, marahang napapikit si Lynette para bang pinipigilan ng galit na matagal nang gustong sumabog. Alam ba nila ito? Tanong ni Lynette, matigas ang boses. Hindi agad sumagot si Dr. Hannelore. Hindi ko masasabi ng may 100% katiyakan kung sino ang may access sa lumang result, pero ang request noon ay dumaan sa family office ng mga Vera, kaya imposible ring walang nakaalam sa panig nila. Hindi na nagsalita si Serafina sa loob ng ilang sandali. Bigla niyang naalala ang lahat ng parinig ni Doña Isela. Ang bawat agahan, bawat handaan, bawat tingin may kasamang panghuhusga. Ang bawat pagkakataong pinabayaan siya ni Dariel na mapahiya. At ngayon, narito ang posibilidad na matagal na palang may alam ang mga ito, na marahil ay mula pa noon, alam na ng mga taong nanakit sa kanya na hindi siya ang dahilan, ngulit pinili pa rin nilang siya ang gawing sidlan ng kahihiyaan. Paglabas nila ng klinik, hindi agad nakapagsalita si Serafina. Umupo muna siya sa bench sa labas, hinayaan ng malamig na hangin na tumama sa mukha niya. Parang may bahagi sa kanyang gustong magsisigaw, ngulit mas malakas ang bahagi ng pagkadurog. Hindi dahil ngayon lang niya naramdamang hindi siya ipinagtanggol, kundi dahil ngayon malinaw na sa kanya kung gaano kalupit ang ginawa sa kanya. Hindi ka ba galit? Tanong ni Lynette, bahagyang nanginginig ang tinig sa inis. Tao lang ako, Lynette, sagot ni Serafina. Walang sigaw, walang luha. Galit na galit ako. Ngunit hindi siya babaeng padalos-dalos. Lalong hindi siya babaeng sasabog sa maling oras at sa maling lugar. Imbes na tumakbo pabalik sa mansyon upang manugod, pinili niyang kumilos ng mas tahimik at mas mabigat ang tama. Sa tulong ni Bren at ni Attorney Calix Roda, nalihim niyang nakausap makalipas ang ilang araw sa isang discreet na coffee shop sa Makati. Nagsimula silang mag-ipon ng mga dokumentong maaaring magpatunay sa pagtataksil, psychological abuse at mga papeles na may kaugnayan sa pinansyal na galaw ni Dariel sa kumpanya. Hindi pa man niya ganap na iniisip ang legal na proseso noon. Malinaw na sa kanya na hindi na pwedeng manatili siyang nakapikit habang sila ang gumagawa ng kwento tungkol sa kanya. Hindi ako nandito para sirain ang pamilya nila, attorney, sabi ni Serafina habang magkatapat sila sa isang sulok na mesa. Wala na akong pakialam kung anong isipin nila sa akin, pero gusto kong proteksyonan ang sarili ko. Mahinahon siyang tinignan ni Attorney Calix. At yan mismo ang dapat mong gawin, Ma'am Sera. Sa totoo lang, Ma'am Sera, matagal ka nang walang proteksyon sa loob ng bahay na iyon. Pagkaraan ng 1 linggo, nagsimulang kumalat ang mga bulong sa business circle tungkol sa biglaang alis ni Serafina sa mansyon ng mga Vera. Hindi pa malinaw sa lahat ang dahilan, pero sapat na ang mga usap-usap para lalong uminit ang ulo ni Doña Isela. Mismong si Maidel ang lihim na nagsabi kay Serafina gamit ang isang prepaid number na binili nito para hindi mahalata, na halos araw-araw sumisigaw ang Donya sa bahay dahil sa mga tanong ng mga kaibigan at kamag-anak. Akala po kasi nila ma'am kay Serafina magiging masaya na pagdating ni Miss Zarin, pero mas lalo pong gumulo. Palaging mainit ang ulo ni Ma'am Yesela, tapos si Sir Dariel po parang hindi mapakali. Lagi pong umaalis. Kamusta si Zarin? Mahinahong tanong ni Serafina. Sandaling natahimik si Maidel. Hindi ko po alam kung dapat kong sabihin, pero parang may mga bagay pong hindi tugma. May tumawag minsan sa bahay, hinahanap siya. Galit na galit po yung lalaki. Napatigil si Serafina. Anong pangalan? Hindi ko po nakuha ng buo. Parang Nereo? Basta po galit na galit. Sabi niya hindi raw pwedeng magtago si Zarin habang buhay. Hindi pa malinaw ang lahat, ngunit parang may unti-unting humihila sa laylayan ng mas malaking kasinungalingan.
At tuluyan gang lumitaw iyon nang magpasya si Doña Isela na dalhin si Zarine sa isang mas kilalang espesyalista sa maternal fetal medicine, si Dr. Ismena Quillan, upang tiyakin ang kalagayan ng ipinagbubuntis nito. Ang balak ng Donya, kumpirmahin sa pinakamaagang panahon na maayos at ligtas ang dinadala ng babae at mailatag na rin ang planong legal kung sakaling kailanganing ayusin ang magiging katayuan ng bata sa apelyido ng mga Veira. Ngunit hindi ang kapanatagang inaasahan niya ang nakuha niya. Sa tulong ng isang nurse na matagal ng pasyente ni Dr. Hannelore at nakakakilala kay Lyneth, hindi diretsahang lumabas ang confidential details, pero may sapat na impormasyon na nakarating kina Serafina upang mabuo ang larawan ng nangyari. Ang timeline ng pagbubuntis ni Zarine ay hindi tugma sa petsang ipinapalabas nito sa bahay ng mga Veira. May mga naunang consultations pala ito sa ibang klinik at sa lumang forms na hindi nito naayos ng maigi, may mga petsang nagpapakitang mas maaga ang pagbubuntis kaysa sa petsang posibleng iugnay kay Dariel. Nang marinig iyon ni Serafina mula kay Lyneth, hindi siya agad nagsalita. Nakaupo lamang siya sa apartment, hawak ang tasa ng tsaang matagal nang lumamig. Ibig sabihin? Sabi ni Lyneth. Halatang pinipigil ang galit at gulat. Malaki ang posibilidad na hindi kay Dariel ang dinadala niya. Tahimik na tumanggo si Serafina. Ngunit sa halip na tuwa, isang mabigat na lungkot ang dumaan sa mukha niya. Dahil kahit ilang beses siyang sinaktan ng asawa, hindi pa rin niya inakalang aabot ito sa ganitong uri ng kahihiyan, na ang pamilyang piniling durugin ng kanyang dangar ay siya ring mabibiktima ng sarili nilang kapalaluan. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang sumabog ang lahat. Nalaman ni Doña Isela ang hindi tugmang timeline sa isa sa mga konsultasyon ni Zarine. Ayon kay Maydel, narinig daw nito mismo ang malakas na komprontasyon sa guest wing ng mansyon. Halos mabasag ang mga paso sa lakas ng sigaw ng Donya. "Sinong ama ng batang yan?" Sigaw umano ni Doña Isela. Narinig din daw ni Maydel ang nanginginig na boses ni Zarine. "Ma'am, ipapaliwanag ko po." "Walang ipapaliwanag kung niloko mo kami." Ngunit hindi pa roon natapos ang nakakakilabot na natuklasan. Sa sunod pang pagsisiyasat, lumabas ang pangalang Nereo Valcorta, isang lalaking may kaugnayan sa iligal na operasyon ng online gambling at may ilang nakabimbing reklamo sa extortion at pananakot. May mga lumang litrato pala si Zarine kasama ito at may ilang messages na nakuha ni Dariel nang sapilitang kunin niya ang isa sa mga lumang telepono ni Zarine habang nasa mansyon. Doon tuluyang napatunayang hindi lamang pambabae ang naganap, kundi isang mas malalim na panlilinlang na sinadyang ipinahiram sa ambisyon at kasakiman. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, si Dariel mismo ang nakaranas ng uri ng pagkawasak na matagal niyang ipinataw sa asawa niya. Tinawagan siya ni Dariel nung gabing iyon, mahigit 10 beses, ngunit hindi siya sinagot ng babae. Hindi na iyon dahil nagpapabebe siya o nagpapahabol. Hindi na siya sumasagot dahil sa wakas natutunan niyang hindi niya kailangang laging naroroon para saluhin ang kapalpakan ng lalaking hindi man lang siya pinutrektahan. Kasabay ng pagputok ng iskandalo sa loob ng bahay, nagsimulang umuga rin ang posisyon ni Dariel sa kumpanya. Sa tulong ng mga dokumentong hindi niya lubos napansin noon, may ilang pinansyal na irregularidad na napansin ni Portia Mavest, Head of Compliance ng kumpanya. May mga pondo palang nailabas para sa event operations at special liaison expenses na hindi maayos ang liquidation, at karamihan ng records ay nauugnay sa department na malapit sa hawak ni Zarine. Tinawagan si Dariel para sa isang emergency board review. Hindi pa siya formal na napapatalsik noon, pero malinaw na basag ang dating imahe niyang maaasahan at maingat sa negosyo. Samantala, sa isang tahimik na umaga sa apartment ni Tita Salve, habang sinisikatan ng mahinang araw ang gilid ng bintana, nakatanggap si Serafina ng tawag mula kay Attorney Calix. "Ma'am Sera,
Ayokong magsalita ng padalus-dalus, pero ang masasabi ko lang, mabilis nang bumababsak ang mga pader sa panig nila, at sa lahat ng lumalabas, lalong luminaw na ikaw ang matagal nang ginawa ng maling kwento. Pumikit si Serafina at napabuntong hininga. Hindi siya ngumiti ng malaki. Hindi siya napahalakhak. Ngunit sa kaibuturan niya, may malamig at tahimik na katarungang unti-unting tumatama sa mga taong minsang naniniwalang kaya nilang yurakan siya ng walang kapalit. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng katahimikan, naramdaman niyang hindi na siya iyong babaeng walang magawa kundi umiyak sa sulok ng kwarto. Hindi pa man ganap ang laban, hindi pa man buo ang hustisya, isang bagay na ang malinaw. Ang mga taong pinagtulungan siyang wasakin ay nagsisimula ng lamunin ng sarili nilang mga kasinungalingan. At sa gitna ng kanilang pagkagimbal, pagkakahiyaan at pagbagsak, si Serafina ay unti-unti nang bumabalik sa sarili niyang dangal. Hindi bilang api, kundi bilang babaeng sa wakas ay alam na ang katotohanan at hindi na muling papayag na siya ang gawing dahilan ng kasalanan ng iba. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na yugto ng ating istorya, mag-iwan muna kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Minsan, habang pinakikinggan natin ang pagbangon ng isang taong matagal nang inapi, mas lalo nating nararamdaman na may tamang oras din ang hustisya. At kapag dumating iyon, hindi na kailangang ipagsigawan. Hindi agad naging magaan ang mga sumunod na linggo para kay Serafina. Kahit nagsimula nang bumagsak ang mga taong nanakit sa kanya, may mga sugat kasing hindi basta naghihilom dahil lang nalaman mo na ang totoo. May mga paglalapastangang hindi agad nabubura kahit nakita mong unti-unti nang kinakain ng sarili nilang kasinungalingan ang mga taong minsang nagmataas sa'yo. Sa maliit na apartment ni Tita Salve sa San Pablo, tahimik ang mga umaga. Naririnig niya ang maagang tahol ng aso sa kabilang bahay, ang pagragasa ng tricycle sa kanto at ang tunog ng kalderong binubuksan ng tiyahin niya sa kusina. Malayo ito sa karangyaan ng mansyon ng mga Vera, pero dito unang nakahina ng totoo si Serafina sa loob ng maraming taon. Hindi na siya bumalik sa dating bahay. Kahit isang beses, hindi niya sinubukang silipin ang mansyon. Hindi niya tinangkang kunin ang mga naiwan niyang gamit maliban sa mga pinahakot niya sa tulong ni Bren at ni Maidel. Isang malaking kahon ng mga libro, ilang personal na damit, mga litrato ng yumao niyang mga magulang at ilang papel na matagal niyang iniingatan. Habang isa-isang inaayos ang mga iyon sa maliit na silid na pansamantala niyang tinutuluyan, pakiramdam niya ay unti-unti ring niyang inaayos ang wasak na pagkatao niya. Ngunit hindi sapat ang katahimikan para tuluyang gumaan ang dibdib niya. May mga gabing nagigising siya ng madaling araw, nahihingal. Parang may narinig siyang sigaw ni Doña Isela o malamig na boses ni Dariel sa likod ng alaala niya. Minsan naman ay bigla niyang naaalala ang mga handaang pilit niyang pinaganda, ang mga hapag na siya ang nag-ayos, ang mga oras na ngumiti siya sa harap ng mga bisitang lihim siyang hinuhusgahan. At sa bawat alaala, muling sumisiksik sa dibdib niya ang matagal nang ibinato sa kanya ng mundo ng mga Vera. Ang salitang kulang siya. Kulang bilang asawa, kulang bilang babae. Isang umaga, habang nakaupo siya sa maliit na balkonahe ng apartment at nakatingin sa manipis na ulap sa ibabaw ng mga bubong, tumabi sa kanya si Tita Salve dalang 2 tasa ng salabat. Tahimik muna silang dalawa bago nagsalita ang matanda. "Anak, hindi mo kailangang madaliin ang paghilom." Tinanggap ni Serafina ang tasa at tinitigan ang usok na unti-unting umaakyat mula roon. "Pakiramdam ko po, tita, kahit alam ko nang hindi ako ang may kasalanan, parang may parte pa rin sa akin na nasira." Natural iyon. Kapag matagal kang kinumbinsi na may mali sa'yo, hindi agad umaalis ang lason kahit mahuli mo pa ang naglagay. Hindi nakasagot si Serafina, pero tumimo sa isip niya ang sinabi ng tiyahin, lason. Oo, iyon nga ang ipinainom sa kanya ng mga taong dapat sana inaging pamilya niya. Unti-unting lason ng panghuhusga, pananahimik at pagbaliktod sa katotohanan. Dahil doon, pumayag siya nang hikayatin si Dr. Hannah Lore na kausapin ng therapist. Una, ayaw niya.
Para sa kanya noon, sapat ng may kaibigang nakikinig at tiyahing nag-aaruga. Ngunit ipinaliwanag ng doktora na ang sugat sa isip at dignidad ay hindi lang basta nadadaan sa lakas ng loob. Serafina, matibay ka, walang duda ron, pero hindi mo kailangang patunayan ang tibay mo sa pamamagitan ng pagdala sa lahat ng mag-isa. Doon niya unang nakilala si Celine Vardes, isang therapist na mahina ang boses ngunit matalas ang pakikinig. Sa unang session pa lang nila, hindi niya kinailangang magsalita ng marami para maramdaman na may bigat na unti-unting naaangat mula sa dibdib niya. Sa bawat tanong ni Celine, dahan-dahang nauunawaan ni Serafina na hindi lamang pagtataksil ang pinagdadaanan niya. Psychological abuse din, systematic humiliation, gaslighting, pagtalunod sa isang kapaligirang paulit-ulit siyang ginawang mali para lang maitago ng iba ang sariling kahinaan. Minsan, sabi ni Celine habang magkatapat sila sa isang tahimik na silid na may maliit na halaman sa gilid ng bintana, hindi lang naman relasyon ang nasisira sa ganitong klase ng karanasan. Nasasaktan din ang identity mo, ang tingin mo sa sarili mo, at iyon ang kailangan nating buuin muli. Napatingin si Serafina sa kanya. Paano po kung kahit alam kong mali sila, nahihiya pa rin ako? Dahil matagal kang pinahiya, sagot ni Celine. Hindi nawawala iyon sa isang bagsakan, pero magandang simula na iyong alam mo nang hindi ka nila ang karapatang magtakda ng halaga mo. Habang unti-unti niyang inaayos ang sarili sa loob, may mga pangyayaring dumarating sa labas na lalong nagpapakita na hindi na niya kailangang bumalik sa dati niyang buhay para lang mapatunayan na kaya niyang mabuhay. Minsang isang hapon, tumawag si Portia Mavest, ang Head of Compliance sa kumpanya ng mga Vera. Kilala niya ito noon pa bilang istrikta ngunit matuwid na opisyal sa kumpanya. Isa sa iilang taong hindi kailanman nakisali sa mga parinig ni Doña Isela kahit naroon ito sa ilang family functions. Ma'am Serafina, diretsahang sabi ni Portia sa telepono. Pasensya na kung biglaan ito, pero gusto sana kitang makausap ng personal. May isang bagay akong gustong i-propose. Nagkita sila makalipas ang 2 araw sa isang restaurant sa Lipa na malayo sa ingay ng Makati at Alabang. Nandoon din si Rufino Sarmiento, isa sa senior board members ng kumpanya. Matanda na si Rufino, ngunit malinaw pa ang pag-iisip at desente ang pananalita. Sa umpisay akala ni Serafina, may kinalaman lamang ito sa mga legal na usaping bumabalot sa pangalan ni Dariel. Ngunit iba ang pakay nila. May mga proposal ka noon sa company archives, sabi ni Portia matapos ang ilang paunang usapan. Programs for women-led rural enterprises, livelihood cooperatives, psychosocial assistance for abandoned wives, legal aid referral systems. Nakita ko ang mga files, malinaw, mahusay at napaka-praktikal. Nagulat si Serafina. Matagal nang nakabaon sa mga archive ng kumpanya ang mga proyektong iyon. Siya ang gumawa noon, sa tahimik na mga gabing wala si Dariel at sa mga panahong umaasa pa siyang baka sa pamamagitan ng paggawa ng makabuluhang programa ay makita rin siya ng pamilya ng asawa niya bilang higit pa sa isang apelyidong kulang sa yaman. Hindi po iyon tinuloy noon, mahina niyang sabi. Hindi dahil mahina ang proposal, hindi lang siya sinuportahan ng dapat sumuporta, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Doon ibinuyang nina Portia at Rufino na gusto ng ilang miyembro ng board na maglunsad ng hiwalay na social enterprise arm, isang programang hindi na direktang didikit sa pangalan ni Dariel at hindi na rin ikokontrol ni Doña Isela. At gusto nilang si Serafina ang tumulong sa paghubog nito bilang consultant at eventual lead kung papayag siya. Hindi agad nakapagsalita si Serafina. Sa dami ng nangyari, halos nakalimutan na niyang may bahagi pala siyang may kakayahang magbuo, hindi lang magtiis. Na bago siya naging tahimik na manugang sa mansyon ng mga Vera, isa rin siyang babaeng may malinaw na pananaw, may kakayahang mag-organisa at may puso para sa mga taong katulad niyang minamaliit ng lipunan. Bakit ako? Sa wakas na itanong niya. Dahil may kakayahan ka, sabi ni Portia, at dahil sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ikaw lang ang hindi nawalan ng dignidad. Pag-uwi niya sa apartment, hindi agad niya sinabi iyon sa Tita Salve.
Umupo muna siya sa gilid ng kama at hinawakan ng lumang rosaryo bigay ng kanyang ina. Hindi iyon ang unang pagkakataong inalok siya ng trabaho o proyekto, pero iyon ang unang pagkakataon na may nag-alok sa kanya ng papel na hindi nakabatay sa pagiging asawa ni Dariel o manugang ni Doña Isela. Siya, Serafina mismo. Kagabi dumating si Lynette na may dalang pansit at paboritong puto ni Tita Salve. Habang kumakain sila sa maliit na mesa, sa kanya ibinalita ang nangyaring meeting. "Anong sabi mo?" agad na tanong ni Lynette. "Wala pa," sagot niya. "Nag-iisip pa ako." Napaawang ang bibig ni Lynette. "Nag-iisip ka pa? Sera, matagal mo nang gustong gumawa ng programang ganyan. Ilang beses mo yung ikinuwento sa akin noon." "Alam ko," mahina niyang sabi. "Pero natatakot ako." "Saan?" Nagtagalang sagot ni Serafina, na baka hindi ko na kaya, na baka ang tingin ko lang noon sa sarili ko ay may silbi ako kapag tahimik, maayos at matiisin. Hindi ko na alam kung kaya ko pa bang mamuno. Tiningnan siya ni Tita Salve sa kabilang dulo ng mesa at marahang ngumiti. "Anak, ang totoo niyan, matagal ka nang namumuno. Mali lang ang mundong pinamunuan mo noon. Ang inalagaan mo dati, bahay ng mga taong walang marunong tumanaw. Ngayon, baka panahon na para mag-alaga ka naman ng mundong marunong tumingin sa halaga mo." Mula noon, unti-unti nang nagbago ang takbo ng mga araw niya. Hindi biglaan, hindi parang sine na isang eksena lang ay buo na agad ang tao. Mas mabagal, mas totoo. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Pag-aayos ng schedule, pagbuo muli ng routine, pagbasa ng mga lumang proposal, pakikipagpulong kina Portia at Rufino, at pagbisita sa ilang community groups sa Batangas at Quezon na posibleng maging bahagi ng programang balak nilang itayo. Sa isa sa mga pagbisitang iyon niya nakilala sina Taziel Coro at Jorvit Esguera. Si Taziel ay isang masigla ngunit may lalim magsalitang program officer na lumaking ulila at batid ang pakiramdam ng maliitin. Si Jorvik naman ay arkitektong tahimik ngunit mapanlikha. Inatasang magdisenyo ng magiging community center kung sakaling matuloy ang proyekto. Hindi sila basta staff lamang. Naging paalala sila kay Serafina na may mundo palang maaaring bumuo ng mga bagay nang walang halong yabang at pang-aalipusta. "Ma'am Sera," sabi ni Taziel minsang nag-iikot sila sa isang bakanting lote na pwedeng pagtayuan ng center. Iba po yung dating kapag ang namumuno ay alam mismo ang pakiramdam ng pinagdaanan ng mga tutulungan. Napatingin siya rito. "Hindi ko alam kung handa na akong tawaging namumuno." "Hindi po iyon tawag, nakikita lang." Sa pagdaan ng mga buwan, mas lalong luminaw ang agwat ng bago niyang buhay sa gulong iniwan niya sa pamilyang Vera. Paminsan-minsan ay may balitang dumarating mula kay Maydel o kay Attorney Calix na lalong humina ang kapit ni Dariel sa kumpanya. Naiwas na sa mga imbitasyon sa social circle si Doña Isela, na ang mga kamag-anak na dati tikom ang bibig ay nagsisimula ng dumistansya sa kanila. Ngunit hindi na iyon ang sentro ng araw ni Serafina. Dati, baka bawat balita tungkol sa kanilang pagbagsak ay iniikutan ng emosyon niya. Ngayon, para na lamang iyong mahinang ulan sa malayo. Naririnig niya, pero hindi na siya binabasa. Mas mahalaga sa kanya ang unang blueprint ng center na dinala ni Jorvik, ang unang training module na pinresenta ni Taziel. Ang unang donasyong dumating mula kay Mrs. Belvena Soteco, isang biyudang negosyante na humanga sa plano niyang pagsamahin ng kabuhayan, counseling, at legal referral para sa mga babaeng iniwan at pinahiya sa loob ng sariling tahanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, natutunan ni Serafina na may buhay pala sa labas ng kahihiyan. May pagkakilanlan sa labas ng salitang baog. May dangal na hindi kailangang hingin mula sa mga taong sanay ka lamang yurakan. At isang hapon, habang nakatayo siya sa bakanteng lote na balang araw ay pagtatayuan ng Habilin Center, tinamaan ng mahinang hangin ang buhok niya at bigla siyang napangiti. Hindi iyon ngiting may halong ganti, hindi rin ngiting ng hahamon. Iyon ang ngiti ng babaeng, sa wakas ay unti-unti nang nakababalik sa sarili niyang liwanag at ngayon, hindi na siya ang naghahabol para mapansin. Ang mundo na mismo ang dahan-dahang lumilingon sa kanya. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, mag-iwan muna kayo ng komento kung saan kayo taga at anong oras na habang pinapanood ninyo ito.
Sa bawat kwento ng pagtataksil at pagbangon, may sandali ring dumarating na hindi na lang tungkol sa sakit ang lahat, kundi tungkol sa tahimik na hustisya na dumarating sa tamang panahon at sa bagong buhay na unti-unting ibinibigay sa mga taong natutong piliin ang sarili nila. Nang unang tumayo si Serafina sa bakanteng lote na balang araw ay magiging habilin center, hindi pa niya lubos maisip na ilang buwan na lamang ay tuluyan ang mag-iiba ang direksyon ng buhay niya. Sanay pa rin siyang magdahan-dahan, yung bawat hakbang ay laging may halong pag-iingat, na para bang sa likod ng bawat magandang pangyayari ay may nakahandang hamay na muling hahatakin siya pabalik sa dati. Ngunit habang nagpapatuloy ang proyekto, habang unti-unting tumataas ang pundasyon ng gusali at naririnig niya ang usapan ng mga trabahador, tila unti-unti ring tumitibay ang pundasyon ng bagong pagkatao niyang matagal na ring pilit pinagbabagsak ng mga taong minsang pinakamalapit sa kanya. Sa kabay ng pagbangon ng center, umuusad din ang mga legal na laban na matagal niyang iniiwasan dahil hindi siya yung tipong babae na agad tumatakbo sa korte para gumante. Mulit malinaw na sa kanya na hindi paghiliganti ang pagpapanagot sa mga taong sistematikong nanakit sa kanya. Sa tulong ni Attorney Calix Roda, sinimulan na niya ang proseso ng annulment at paghahain ng mga kinakailangang civil claims upang matiyak na hindi magagamit laban sa kanya ang mga pangalan, papeles at impluensyang matagal nang inabuso ng pamilyang Vera. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Attorney Calix sa conference room ng maliit niyang opisina sa Makati, isa-isang inilapag sa mesa ang mga dokumentong matagal na nilang hinahanda. Mga records ng medical findings, testimonya tungkol sa psychological abuse, timeline ng pagtataksil at ilang files na magpapatunay na sadyang pinabayaan at pinahiya si Serafina sa loob ng tahanan ng mga Vera. Handa ka na ba talaga? Maingat na tanong ng abogado. Tiningnan ni Serafina ang makapal na folder sa harap niya. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang lumabas siya ng mansyon ng may iisang maleta at wasak na dignidad. Ngayon, siya na ang babaeng may hawak ng sarili niyang kwento. Oo, tahimik ngunit matatag niyang sagot. Hindi para gumanti, para tuluyang matapos. Tumanggo si Attorney Calix. Magkaiba talaga ang dalawang yan at mabuti na malinaw sa iyo. Sa panig naman ni Dariel at Doña Isela, hindi na naisalba ng pera at apelido ang unti-unting pagguho ng lahat. Kumalat sa negosyo at social circles ang tunay na istorya sa likod ng pagbubuntis ni Zarin. Hindi man lahat alam ang buong detalye, sapat na ang mga pira-pirasong katotohanan upang mabasag ang imaheng maingat na binuo ng pamilyang Vera sa loob ng napakaraming taon. Maging ang ilang matagal ng kaibigan ng Donya ay nagsimulang dumistansya. Ayaw nilang masangkot. Ayaw nilang maikabit ang mga pangalan nila sa isang pamilyang nalantad hindi lamang sa eskandalo kundi sa kawalang dangal. Si Zarin naman, matapos mabunyag ang tungkol kay Nereo Valcorta at ang hindi pagtutugma ng timeline ng pagbubuntis nito, ay tuluyang nawalan ng proteksyong inaasahan niya mula sa mga Vera. Ang bahay na dating ipinagmamalaki niyang magiging hagdan niya paakyat sa marangyang buhay ay siya ring naging kulungan ng hiya at takot. Nang iwan din siya ni Nereo sa gitna ng mga utang at kasong kinakaharap nito, saka lamang tila bumigay ang buong pagkatao ng babae. Hindi na siya ang confident at pakitang kawawang buntis na unang ipinakilala sa mansyon. Isa na lamang siyang babaheng unti-unting kinakain ng mga maling pasyang ginawa niya. Ngunit hindi naglaan ng oras si Serafina para panoorin ang pagbagsak ni Zarin. Natuto na siyang hindi lahat ng nasasaktan sa dulo ay kailangan pang durugin. Para sa kanya, sapat nang alam niyang hindi siya ang may sala sa kwentong matagal ipinilit sa kanya. Mas mabigat para sa kanya ang pagharap sa bahagi ni Dariel. Dumating ang araw ng unang formal settlement conference. Hindi man iyon ang huling desisyon sa kaso, iyon ang unang pagkakataong muling nagharap-harapan sina Serafina at ang lalaking minsang pinangarap niyang makasama habang buhay. Sa isang malamig na conference room sa gusali ng isang arbitration center, nakita niyang payat na si Dariel, mas halata ang eye bags at wala na ang dating porma ng lalaking laging kontrolado ang kilos.
Sa unang tingin pa lang, alam niyang malayo na ito sa lalaking nakilala niya noong college at hindi lang dahil sa pagod ng mga iskandalo, kundi dahil may sariling konsensya na unti-unti nang naglalantad sa mukha nito. Nang mabigyan sila ng ilang minutong pribadong pag-uusap bago pumasok muli ang mga abogado, doon nagsalita si Dariel. "Sarah, paos nitong bungad. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo." Tahimik lamang siyang tumingin dito. "Pero gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako, hindi lang dahil sa nangyari kay Zareen, hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil hinayaan kitang mapahiya ng matagal." Naramdaman ni Serafina ang pagdaan ng maraming alaala sa isip niya. Mga agahan sa mahabang mesa, mga gabing magkatalikod silang natutulog, mga pagkakataong hinintay niyang may sasabihin ito para ipagtanggol siya, ngunit wala. At sa isang kakaibang paraan, hindi galit ang pinakamalakas niyang naramdaman, kundi pagod, malalim at lumang pagod. "Hindi mo lamang ako hinayaan, Dariel. Pinili mo." Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Napatungo si Dariel. Hindi ito sumagot kaagad. "Iyon ang pagkakaiba. Maraming beses kang pwedeng magsalita. Maraming beses kang pwedeng tumigil, pero sa bawat pagkakataon, mas pinili mong maging komportable kaysa maging totoo. Alam ko, bulhong nito. At ngayon, hindi ko hinihingi sa iyo ang paliwanag. Hindi ko rin kailangan ng sorry mo para makausad. Narinig ko na, pero tapos na ako." Sa unang pagkakataon, tila tuluyang naunawaan ni Dariel na wala nang babalikan. Hindi na ito ang babaeng iiwan ng nag-aabang sa mansyon. Hindi na ito ang asawang bubuhat sa kahihiyang siya rin ang may kagagawan. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na hindi na para sa kanya. Mas mahirap ang naging pagtatagpo nila ni Doña Isela. Hindi iyon nangyari sa korte o sa harap ng maraming tao. Nangyari iyon isang maulap na hapon sa Habilin Center, ilang linggo bago ang soft opening nito. Nasa site si Serafina noon, tinitignan ang mga huling inaayos sa multipurpose hall nang lumapit siya ni Maidel na ngayon ay isa na sa staff ng center. "Ma'am Sarah," marahang sabi nito, "nandito po si Ma'am Isela." Bahagyang tumigil ang hininga ni Serafina. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil sa sobrang dami ng nakaraan nilang dalawa, pakiramdam niya ay sandaling bumigat ang buong paligid. Sa isang maliit na receiving room niya hinarap ang dating biyenan. Halos hindi niya agad nakilala ito. Nandun pa rin ang tindig, ang maayos na suot, ang pearl earrings na parang bahagi na ng pagkatao nito. Ngunit wala na ang dating napakataas na noo at malamig na kumpiyansang tila may kontrol sa lahat. Parang lumiit si Doña Isela sa loob ng mga buwan na dumaan. Tahimik muna ang matanda bago nagsalita. "Maayos ang lugar." "Salamat po." Formal na sagot ni Serafina. Muling natahimik si Doña Isela na parabang hirap na hirap lunukin ang mga susunod na salita. "Hindi ako sanay humingi ng tawad." Nakatitig lamang si Serafina. "Pero alam kong may utang akong ganun sa'yo." Bahagyang nanginig ang boses ng matanda. "Mali ako, hindi lang sa paghusga sa'yo, kundi sa pagpili kong bulagin ang sarili ko sa totoo tungkol sa anak ko, at sa pagpili kong ikaw ang pagbuntunan." Ang dating Serafina ay baka iniyak yun. Ang dating Serafina ay baka nang hinayang, baka nagtanong kung bakit ngayon lang. Ngulit ang Serafina ngayon ay ibang babae na. "Matagal ko pong hinintay na may makarinig sa akin sa bahay ninyo. Pero wala. At habang wala, ako ang unti-unting nasira." "Alam ko." "Hindi po." Diretso niyang sabi, pero hindi bastos. "Ngayon niyo lang naiisip na alam ninyo. Pero noong mga panahong ako ang mag-iisang nilulunod ninyo sa kahihiyan, wala kayong gustong malaman. Gusto niyo lang maniwala sa kwentong mas madali para sa inyo." Napayuko si Doña Isela. Sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang Doña. Isa na lamang itong inang huli na ang pagkaunawa sa dami ng bagay na sinira niya sa ngalan ng pride. "Hindi kita pipilitin na patawarin ako," mahina nitong sabi. "Hindi ko naman po kailangang magpatawad agad para lang matahimik kayo.
May mga sugat na hindi simpleng salita ang lunas. Pero hindi ko rin dadalhin habang buhay ang galit. Mas mabigat po yun sa may pasan. Tumanggo si Doña Isela. Tila yon na ang pinakamalapit na makukuha nitong kapatawaran. Umalis itong walang anumang pag-angkin, walang drama, walang huling banta. At sa pagsara ng pinto, naramdaman ni Serafina na may isang mahabang yugto ng takot at panghuhusga. Sa wakas ang tuluyang natapos. Makalipas ang ilang buwan, ganap nang binuksan ang Habilin Center. Hindi man makalaki ang gusali, sapat iyon para maging tahanan ng mga programang matagal na niyang pinangarap. Livelihood workshops para sa mga babaeng iniwan ng asawa, legal referral para sa mga biktima ng psychological abuse, counseling rooms at isang maliit na reading corner para sa mga batang naapektuhan ng gulo sa pamilya. Dumating sina Portia, Rufino, Lyneth, Dr. Hannelore, Tita Salve, Maydel, Taziel, Jorvik at maging si Sister Amadis. Sa gitna ng simpleng seremonya, tinawag si Serafina upang magsalita. Habang hawak ang mikropono, saglit niyang inikot ang tingin sa mga mukha sa harap niya. Mga taong hindi siya hinusgahan ayon sa kakulangan na idinikit sa kanya noon. Mga taong nakakita sa kanya hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang babaeng muling bumuo ng sarili. Ang lugar na ito, sabi niya, ay para sa mga babaeng minsang pinaniniwalaang wala silang halaga dahil hindi sila pinili, hindi sila ipinagtanggol, o dahil sinadya silang ipahiya. Gusto kong maging paalala ito na ang pagkatao ng babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang nantili sa kanya, kung sino ang iniwan sa kanya, o kung ano ang kulang sa tingin ng iba. Minsan doon pa sa magsisimula ang tunay na buhay, kapag tumigil ka ng humingi ng halaga sa mga taong hindi marunong tumingin. Nagpalakpakan ng mga tao, ngulit sa puso ni Serafina, mas tahimik at mas malalim ang nararamdaman. Hindi yun kayabangan, hindi rin paglulublob sa tagumpay, kundi isang uri ng kapayapaang pinaghirapan. At sa mga sumunod na taon, lalo pang lumawak ang buhay niya sa paraang hindi na niya pinangarap noon dahil dati ang buong pangarap niya ay umiikot lamang sa pagiging mabutong asawa. Sa pamamagitan ng Habilin Center, nakilala niya ang dalawang magkapatid na sina Ilaya at Nimsel. Mga batang dumaan sa matinding gulo sa pamilya at pansamantalang nasa pangangalaga ng shelter network na kaagayap ng foundation. Si Ilaya ay tahimik ngunit matalas magmasid, habang si Nimsel naman ay palangsingi at mabilis ma-attach sa mga taong mabait sa kanya. Nung una, simpleng suporta at pagdadalaw lamang ang binigay ni Serafina sa dalawa, hanggang sa hindi niya manawalay na may bahagi ng puso niyang matagal nang iniwan sa dilim ang muling nabuhay. Naging mas mahaba ang proseso, dumaan sa masusing pag-aaral at evaluation, ngunit dumating rin ang daan na legal nang naaprubahan ng foster care arrangement. Sa unang gabing tunulog na bahay ni Serafina, sina Ilaya at Nimsel, hindi mapakali si Serafina. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kwarto ng mga bata. Inaayos ang kumot, sinisiguradong maayos ang ilaw, at nangiting napapailing sa sarili tuwing maririnig ang munting pag-ubo o paggalaw ng dalawa habang natutulog. Tita Sera, Bulong ni Nimsel isang gabi habang inaantok. Dito na ba talaga kami? Napaluha si Serafina. Gunit ngumiti siya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kung gusto ninyo, dito kayo ligtas. Hindi man siya nagdalang tao, hindi man siya nagkaanak sa paraan na matagal ipinagkait sa kanya ng mundo. Natagpuan niya ang pamilya sa paraang hindi sinukat ng dugo, kundi ng pagpili, pag-aruga at pananagutan. At sa wakas, naunawaan niyang hindi kailanman mababawasan ang pagkababae o pagkatao ng isang babae dahil lamang sa isang salitang ipinukol sa kanya ng mga taong takot harapin ang sariling kakulangan. Makalipas ang ilang taon, sa ika-5 anibersaryo ng Habilin Center, muling tumayo si Serafina sa entablado. Mas maaliwalas ang mukha niya, mas payapa ang mga mata, at sa tabi ng unang hanay ay nakaupo sina Ilaya at Nimsel, mas malalaki na at mas masigla. Nandoon din sina Lyneth, Tita Salve, Portia, Taziel,
Jorvik, at ang iba pang naging bahagi ng pagbangon niya. Sa malayo, tanaw niya ang gusaling minsang nagsimula lamang sa bakanteng lote at sa isang panukalang binaliwala ng mga taong hindi nakita ang halaga niya. Ngunit, naroon na siya ngayon, hindi bilang api, hindi bilang babaeng pinalayas, at lalong hindi bilang baog na itinuturing na kulang. Nakatayo siya bilang tagapagtatag, tagapagtaguyod, ina sa pusong pinili ang dalawang batang minsang naulila sa sigaw ng mundo, at bilang babaeng sa kabila ng pinakamadilim na paglapastangan ay nakalabas na buo, marangal at mas matatag kaysa dati. Samantalang sina Dariel, Doña Isela at Zarin ay nanatiling paalala ng kapalaluang humahantong sa pagguho, si Serafina naman ay naging buhay na patunay na ang huling halakhak ay hindi kailangang manggaling sa paninira sa iba. Minsan, ang pinakamatamis na tagumpay ay ang mamuhay ng maayos, mapayapa at buong buo, sa harap ng mga taong minsang ipinangakong dudurugin ka. At habang pumapalakpak ang mga tao sa paligid niya, napangiti si Serafina ng tahimik. Hindi na iyon ngiti ng babaeng pilit nagtitiis. Hindi na iyon ngiti ng asawang nagbubulag-bulagan. Iyon ang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay nakarating sa dulo ng pinakamahabang dilim sa buhay niya. At doon, sa dulo ng lahat, natagpuan niya hindi lang ang hustisya, kundi ang sariling liwanag na matagal nang sinubukang agawin sa kanya, ngunit hinding-hindi pala kailanman mawawala.